Ang virtual reality o VR ay isang teknolohiya na nagbibigay daan sa mga tao na makaranas ng mga pangyayari, lugar o sitwasyon na hindi nila totoong nararanasan sa pamamagitan ng paggamit ng mga espesyal na helmet, goggles o iba pang mga aparato. Sa pamamagitan ng virtual reality, ang mga gumagamit ay naipapadala sa isang ibang mundong digital na tila totoong buhay. Maaaring gamitin ito sa mga larong video, pag-aaral, pagsasanay at iba pang mga layunin. Ang pangunahing layunin ng VR ay upang lumikha ng immersive na karanasan na tila totoong naroroon ang mga gumagamit kahit na sila ay nasa loob lamang ng isang virtual na mundo. May iba't ibang kasangkapan o device para sa virtual reality. Ito ay ang VR headset. Ito ang pangunahing kasangkapan sa VR na isinusuot sa ulo ng gumagamit. Ito ay mayroong mga high-resolution displays na nagbibigay ng immersive na larawan sa mga mata na gumagamit. Ang mga kilalang VR headset ay kasama ang Oculus Rift, HTC Vive, PlayStation VR, at Valve Index. VR controllers. Ito ay mga kamay na controller na ginagamit upang kontrolin ang mga aksyon sa virtual na mundo. Karaniwan, may mga buttons, triggers at sensors ang mga ito upang masimulan ang mga galaw ng mga kamay at katawan sa loob ng virtual environment. Base stations or lighthouse. Ito ay mga aparato na nagbibigay ng spatial tracking at positioning para sa VR headset at controllers. Ginagamit ito sa ilang mga sistema ng virtual reality tulad ng HTC Vive upang matukoy ang lokasyon at gumagamit sa loob ng silid. Motion trackers. Ito ay mga sensors na sinusubaybayan ng mga galaw at pagkilos ng katawan na gumagamit sa loob ng virtual na mundo. Ito ay maaaring isusot sa katawan ng gumagamit o nakakabit sa mga accessory. Halimbawa, sa pamamagitan ng motion trackers, ang gumagamit ay maaaring gumalaw ng kanilang mga kamay upang kumuha ng mga virtual na bagay, pagpatakbo ng mga virtual na instrumento o makipag-ugnayan sa virtual na mga elemento sa pamamagitan ng natural na galaw ng kanilang katawan. Ito ay nagbibigay daan sa mas immersive at interactive na karanasan sa virtual reality. VR-ready PC or console. Para sa pinakamahusay na karanasan sa VR, kinakailangan ang isang malakas na computer o console na may kakayahang nautusan ang mga demand na graphics o proseso ng VR. Karaniwang tinatawag itong VR-ready na may sapat na kapangyarihan at mga koneksyon para sa pagkakabit ng VR headset. Mobile VR headsets. Para sa mas maabot kamay na VR experience, mayroon ding mga mobile VR headset na kadalasang ginagamit kasama ang mga smartphone. Ito ay nagbibigay ng mas simpleng VR experience na inaayos sa kapasidad ng smartphone upang magpakita ng virtual na mundo. Larong video. Ang video industry ay isa sa mga pangunahing gumagamit ng virtual reality. Sa pamamagitan ng VR, ang mga manlalaro ay maaaring makaranas ng mas immersive na karanasan sa paglalaro kung saan maaari nilang pakiramdam na sila ay mismong naroon sa loob ng larong mundo. Halimbawa, sa pamamagitan ng paggamit ng VR headset at controllers, maaari ang mga manlalaro na parang tunay na nakikipaglaban o nakikipagkompetensya sa mga kaharap na kalaban sa isang laro. Pagsasanay at edukasyon. Ang VR ay ginagamit din sa pagsasanay at edukasyon lalo na sa mga larangan tulad ng medisina, militar at agham. Sa pamamagitan ng paglikha ng mga virtual na pagpipilian, ang mga mag-aaral at profesional ay maaaring mag-eksperimento at mag-practice ng mga kasanayan o proseso nang hindi kinakailangan harapin ang totoong panganib o mga hadlang. Tourism at paglalakbay. Ang VR ay maaaring gamitin upang magbigay ng mga virtual na paglalakbay at turismo. Sa pamamagitan ng paggamit ng VR headset, ang mga tao ay maaaring makaranas ng mga pangunahing destinasyon sa buong mundo nang hindi umaalis sa kanilang bahay. Maaari silang maglibot sa mga sikat na lugar gaya ng Paris o Machu Picchu nang hindi gaanong gumagastos at nag-aaksaya ng oras. Architecture at pagpaplano ng lugar. Sa larangan ng arkitektura at urban planning, ang VR ay maaaring gamitin upang magbigay ng mga immersive na pananaw sa mga plano ng mga gusali, lugar o mga komunidad. Ito ay maaaring makatulong
sa mga arkitekto at urban planner na masusi at suriin ang kanilang mga disenyo bago pa man ito may sakatuparan sa totoong mundo. Entertainment at sining. Ang VR ay ginagamit din sa larangan ng entertainment at sining. Maaaring gamitin ito upang lumikha ng mga immersive na karanasan sa pag-arte, musika at iba pang mga anyo ng sining. Halimbawa, ang mga VR concert o art exhibits ay maaaring magbigay ng bagong karanasan sa mga manunood kung saan sila ay maaaring makaranas ng mga performance at mga gawa ng sining sa isang virtual na kapaligiran. Sa pangkalahatan, ang virtual reality ay isang teknolohiya na nagbibigay ng immersive at virtual na karanasan sa mga gumagamit, nagpapahintulot sa kanila na makaranas ng mga mundo at sitwasyon sa digital na anyo.